Naranasan mo na bang humawak ng buong 1,000? Tapos pagpunta mo sa palengke o sa grocery, parang naging barya na lang pagkabalik mo sa bahay? Wala ka namang masyadong binili. Hindi ka naman nagwaldas, bumili ka lang ng bigas, itlog, mantika at konting ulam, pero ubus agad yung 1,000 mo. Bakit ganun? Kung naramdaman mo yan, hindi ka nag-iisa. Yan ang tinatawag na inflation o ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yan ang dahilan kung bakit pakiramdam natin kahit anong sipag natin sa trabaho, kahit mag-overtime tayo araw-araw, parang laging kulang ang sahod natin. Hello mga Kapinoy! Welcome back sa ating channel. Ako nga pala ulit ang inyong kasama sa pag-abot ng mga pangarap niyong guminhawa ang buhay. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang topic na hindi madalas itinuturo sa paaralan. Maraming sumasagot sa akin, nag-iipon naman ako, tinatago ko sa alkansya yung pera ko, o kaya nakatago sa ilalim ng kama o nasa isang bangko na binuksan ko pa nung bata ako. Kapatid, makinig kang mabuti. Masaya na may ipon, pero may malaking kalaban ng ipon mo kapag nakatambay lang ito. Kapag ang pera mo ay nakatambay, unti-unti itong kinakain ng halimaw na ang pangalan ay inflation. Isipin mo ito, yung 100 piso mo nung taong 2000, ang daming kayang bilhin yan. Makakapuno na yan ng plastic ng mga sardinas at noodles. Pero ngayon, yung 100 piso mo, baka 2 kilong bigas na lang o baka hindi pa nga umabot. Ibig sabihin, ang halaga ng pera natin ay lumiliit habang lumilipas ang panahon. Kaya kung ang pera mo ay natutulog lang sa alkansya mo, araw-araw kang nalulugi dahil nababawasan ang kakayahan nitong bumili. Kahit itago mo pa yan sa mga ordinaryong bangko malapit sa inyo, yung mga bangkong may physical na branch na may teller sa loob, karamihan sa kanila ay nagbibigay lamang ng 0.1 o 0.2% interest kada taon. Sa madaling salita, barya lang ang kikitain ng pera mo doon. Hindi nito kayang habulin ng pagtaas ng presyo ng kuryente, tubig at pagkain. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang mga paraan para hindi matutulog at hindi matambay ang pera nyo. At huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo aalokin ng mga networking, hindi ko kayo papasalihin sa mga pyramid scam na invite-invite. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay 5 ligtas, subok na at pinoprotektahan ng gobyerno na mga paraan para palaguin ang pera ng isang ordinaryong Pilipino ngayong 2026. Para ito sa mga tricycle driver, sa mga vendor sa palengke, sa mga BPO agents na puyat araw-araw, sa mga OFW na nagpapakapagod sa ibang bansa, at sa mga ordinaryong empleyado na gustong makaahon. Gagamitan tayo ng mga simpleng salita para lahat tayo ay makaintindi. Kaya kumuha na kayo ng kape, umupo ng maayos, at siguraduhin panoorin ito hanggang dulo. Kung handa na kayo, simulan na natin. Ang unang-una sa listahan natin ay ang pagpapalago ng pera gamit ang digital banks. Ano ba itong digital bank? Sa pinakasimpleng paliwanag, ito ay isang bangko na nasa loob lang ng cellphone mo. Wala silang malalaking building, wala silang mga branch sa iba't ibang syudad, at wala silang napakaraming empleyadong binabayaran at kuryenteng binabayaran buwan-buwan. At dahil nakakatipid sila sa mga gastusin na yon, ibinabalik nila ang na-save nilang pera sa atin, ang kanilang mga customer. Ibinabalik nila ito sa pamamagitan ng mas malaking interes para sa ating ipon. Para mas maintindihan natin, halimbawa, meron kang 10,000 piso. Kung ilalagay mo yan sa isang ordinaryong bangko sa kanto na nag-o-offer ng 0.1% na tubo, pagkaraan ng 1 taon, alam mo ba kung magkano ang kikitain ng 10,000 mo? 10 piso lang. Oo, tama ang narinig mo. Sa buong taon na nakatago yung pera mo sa kanila, 10 piso lang ang ibibigay nila sa'yo. Pambili lang ng isang candy. Pero kung ilalagay mo ang 10,000 piso mo sa isang digital bank na nagbibigay ng 5% o higit pa na tubo kada taon, kikita ang 10
resibo mo ng 500 piso. Wala kang ginawa, natulog ka lang, nagtrabaho ka ng normal, pero yung pera mo nanganak ng 500. At ang nakakatuwa pa sa mga digital banks ngayon, 2026, ang bigay nila ng tubo ay araw-araw. Araw-araw pagising mo, makikita mong nadadagdagan ng piso, 2 piso o higit pa ang pera mo sa app. Sobrang nakaka-inspire mag-ipon kapag nakikita mong lumalaki talaga ang pera mo bawat araw. Ngayon, maraming ordinaryong Pilipino ang takot dito. Tatanungin nila, ligtas ba yan? Paano kung ma-hack? Paano kung magsara yung app? Paano na ang pera ko? Mga kapatid, napakaligtas po nito. Ang mga lehitimong digital banks tulad ng Maya, GoTime, Maribank, OwnBank at iba pa ay rehistrado at mahigpit na binabantayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At mas mahalaga pa riyan, sila ay miyembro ng PDIC o ang Philippine Deposit Insurance Corporation. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, garantisado at nakaprotekta ang pera mo mula piso hanggang 500,000 piso. Kahit anong mangyari sa digital bank na yan, kahit mabangkarote sila, guguho ang building nila o mawala ang app nila, ang gobyerno ng Pilipinas ang mismong magbabalik ng pera mo hanggang 500,000. Ganun siya kaligtas. Paano naman sa mga hackers? Tandaan natin na ligtas ang sistema nito. Kumpleto ito sa mga security features gaya ng paghingi ng fingerprint o face identification. Hindi mananakaw ang pera mo, maliban na lang kung ikaw mismo ang magbibigay ng iyong password o yung tipong ibibigay mo yung 6-digit OTP o one-time password sa ibang tao. Rule of thumb, wag na wag ibibigay ang OTP sa kahit kanino. Walang empleyado ng bangki ang hihingi niyan sa'yo. Kaya ang advice ko, kung meron kayong emergency fund, yung pera na itinabi nyo pambayad sa biglaang ospital, pampaayos ng nasirang bubong, o pantawid gutom kapag nawalan ng trabaho, wag nyo itong itambay sa alkansya. Ilipat nyo na sa digital bank para kumikita ito habang nakatabi at hindi pa ginagamit. Walang bayad ang paggawa ng account at wala ring minimum deposit. Kahit 100 piso lang ang simula mo, pwede na. Pangalawa, lumipat naman tayo sa pinakapaborito ng mga Pilipino na walang masyadong alam sa mga komplikadong numbers, ang Pag-ibig MP2. Kapag narinig ng maraming tao ang salitang pag-ibig, ang unang naiisip nila ay pautang para sa bahay. Totoo naman yon. Ang Pag-ibig Fund ay nakilala dahil sa tulong nila sa mga gustong magkabahay. Pero ang hindi alam ng marami, meron silang programa na tinatawag na Modified Pag-ibig 2 o pinaigli sa tawag na MP2. Isa itong savings program na ginawa ng gobyerno kung saan pwede kang mag-ipon at papatubuin ng gobyerno ang pera mo ng napakalaki sa loob ng 5 taon. Bakit ba ito napakaganda para sa mga ordinaryong Pinoy? Para sa mga nagtitinda sa palengke at para sa mga empleyadong sakto lang ang sahod? Una sa lahat, katulad ng digital banks, ito ay garantisado ng gobyerno ng Pilipinas. Walang kahit anong risk o panganib na malugi ka. Hindi katulad kapag nag-invest ka sa negosyo ng kaibigan mo na pwedeng malugi bukas. Sa Pag-ibig MP2, kahit gumunaw pa ang ekonomiya, sagot ng gobyerno ang ibinayad mo. Walang bawas. Pangalawa, ang kikitain ng pera mo dito ay 100% tax-free. Sa mga ordinaryong bangko, kapag tumubo ang pera mo, kakaltasan pa yan ng gobyerno ng 20% bilang buwis. Sa MP2, walang ganyan. Kung 5,000 ang tinubo ng pera mo, bubuuin sa'yo ang 5,000 yan. Walang kaltas, walang daya. Pangatlo at pinaka-exciting sa lahat, dito mo mararanasan ang tinatawag na compounding interest o ang unti-unting pagpapatong-patong ng tubo ng pera mo. Alam nyo ba ang sekreto ng mga mayayaman? Hindi lang sila nagtatrabaho para sa pera. Pinagtatrabaho nila ang pera para sa kanila. Sa MP2, yung tinubo ng pera mo ngayong unang taon, idadagdag nila sa ipon mo. Kaya pagdating ng pangalawang taon, yung puhunan mo at yung tubo mo noon, tutubo ulit pareho. Kumbaga, nagkakaapo ang pera mo. At pagdating ng taon, nagkakaapo sa tuhod ang pera mo hanggang sa lumaki ng lumaki. Gamitin natin si Mang Juan bilang halimbawa. Si Mang Juan ay isang tricycle driver.
Araw-araw, sinisiguro niyang nakakapagtabi siya ng 50 piso. Sa isang buwan, nakaka-1,500 siya. Sa halip na itago lang niya ito sa ilalim ng kutson, hinuhulog niya ito sa Pag-ibig MP2 kada buwan. Tuloy-tuloy niya itong ginawa mula noong unang taon hanggang sa matapos ang 5 taon. Ang kabuoang hinulog ni Mang Juan sa loob ng 5 taon ay humigit kumulang 70,000 piso. Pero pagdating ng payout niya sa ika-5 taon, hindi lang 90,000 ang ibabalik sa kanya. Dahil kumita ito ng around 6% to 7% dividends bawat taon, ang makukuha ni Mang Juan ay aabot sa halos 105,000 piso. Kumita siya ng napakalaking halaga na parang wala siyang ginawa. Naging disiplinado lang siya. Ang pinakamaliit na pwede mong ihulog sa MP2 ay 500 piso lamang. At pwedeng-pwede kang maghulog gamit na lamang ang iyong GCash, Maya at iba pang e-wallets. Hindi mo na kailangan pang pumila sa sangay ng Pag-ibig ng buong maghapon at mainitan. Napakadali! I-download mo ang virtual Pag-ibig na aplikasyon, sundin ang proseso para mag-register, makukuha mo ang iyong MP2 account number at pwede ka na magsimulang palaguin ang pera mo. Para naman sa pangatlo, punta tayo sa medyo malaki-laking isda pero kayang-kaya pa rin ng budget mo. Pangarap mo bang maging landlord? Pangarap mo bang magka-apartment, magpa-upa para araw-araw o buwan-buwan kang naghihintay na lang ng bayad ng upa sa bahay mo nang walang kahirap-hirap? Kaso ang problema, wala kang 5 milyon para makabili ng lupa at wala kang isa pang 2 milyon para magpatayo ng mga pinto ng apartment. Paano na? Dito pumapasok ang ating pangatlong ligtas na investment, ang Philippine REITs or Real Estate Investment Trusts. Huwag kayong matakot sa mga English na salita, papasimplihin natin yan. Ano ba tong REITs? Kapag lumalabas kayo o namamasyal kayo sa pamilya, nakikita nyo yung naglalakihang mall tulad ng SM Supermalls, Robinsons Malls, pati na yung mga napakataas na building na puno ng mga BPO o call center ng Ayala o Mega World. Kumikita ng limpak-limpak na salapi ang mga kumpanyang iyan buwan-buwan dahil lahat ng mga tindahan at mga opisina sa loob ng mga building na yan ay nagbabayad sa kanila ng upa o rent. Siyempre, bilyon-bilyon ang kailangan mo para makapagtayo ng sarili mong mall. Sino naman sa atin ang may ganung kalaking pera? Pero dahil sa batas ng Pilipinas, pwede kang bumili ng piraso o bahagi ng pag-aari ng mga malalaking building at mall na yan. Kahit 1,000 piso lang o 500 piso lang, pwede kang maging part owner ng lupa at building ng isang mall. Paano mangyayari yon? Ang mga malalaking kumpanya ay gumagawa ng isang kumpanya, ang REIT, at inilalagay ito sa merkado o sa ating stock market. Kapag bumili ka ng shares sa kanila, ayon sa batas, inaatasan silang ibigay pabalik sa mga taong katulad mo na bumili ng kanilang shares ang napakalaking bahagi, hindi bababa sa 90% ng kanilang mga kinikita mula sa upa. Ang tawag doon ay dividends. Kaya imagine ninyo, imbis na umutang kayo sa bangko, ma-stress sa paghahanap ng lupa, mapagod mag-asikaso ng mga karpintero at sumakit ang ulo sa mga umuupa sa inyo na hindi nagbabayad ng rent, bibili na lang kayo ng share sa mga REIT na ito gamit ang inyong cellphone. At kada ilang buwan, usually quarterly, may papasok na lang na pera direkta sa inyong account bilang share nyo doon sa mga kinita nilang renta. Para na rin kayong nagkaroon ng negosyong pinapaupahan na wala kayong binabantayan at wala kayong inaalala. Wala ring magugulpi o tatakbong nangungupahan dahil naglalakihang kumpanya ang umuupa sa sikat nilang buildings. Kumpara sa interes ng bangko, kadalasan ay mas mataas ang nakukuha mong tuloy-tuloy na income galing sa REIT dahil ito ay nanggaling sa tunay na upa na ibinabayad ng mga opisina at tindahan. Bukod pa doon, kapag tumaas ang halaga ng lupa at building ng mall sa hinaharap, tataas din ang presyo ng shares mo. Win-win situation, di ba? Siguro itatanong nyo ngayon, paano ba makakabili niyan ordinaryong nanay o tatay lang naman ako? Kayang-kaya niyan kapatid. Ngayong 2026, pwede ka nang gumamit ng mga account tulad ng GCash Stocks o Maya Stocks. Magre-register ka lang doon gamit ang ID mo. Madali at mabilis. Kapag nakapasok ka na doon, hahanapin mo yung mga salitang may REIT, gaya ng ARIT,
Emrit, at iba pa. Pag naklik mo yun, lalagay mo lang yung pera mo doon. Bibilhin mo na siya ng shares. Ganun kasimple, walang halong pag-oopisina. Literal na kaya mo siyang gawin habang nasa banyo o nasa bus pa uwi. Punta tayo sa ika-4. Medyo mapapa-English tayo ng konti dito pero papipigain ko ito sa pinakasimpleng salita. Ang pang-4 na pinakamagandang gawin para palaguin ang pera mo para sa inyong pagtanda ay ang tinatawag na S&P 500 ETF. Ito ay pag-i-invest sa labas ng bansa o sa Amerika kahit nandito ka lang nagtatrabaho sa Pilipinas. Ano ba muna itong S&P 500? Isipin mo na lang na ito ay isang napakalaking basket. Sa buong Amerika, nandyan yung mga kumpanyang gumawa ng cellphone mo tulad ng Apple. Nandyan yung Facebook para nagchat-chat ka. Nandyan yung Google para pagsa-search mo ng mga assignment ng mga bata. Nandyan pati yung kumpanyang gumawa ng computer o laptop na ginagamit nyo sa trabaho at mga artificial intelligence, AI. Kung gusto mong magmay-ari ng kapiraso ng mga naglalakihang kumpanyang yan para makihati sa nag-uumapaw nilang kita hanggang magretiro ka, hindi mo sila kailangang bilhin ng isa-isa dahil bukod sa napakamahal, napakarami nila at mahirap bantayan. Ang ginagawa ng marami, bumibili sila ng S&P 500. Isang malaking basket na ang laman ay yung 500 pinakasikat at pinakamalalakas na kumpanya sa Amerika. Ganon ito kasimple. Pagkalagay mo ng pera mo sa basket na yon, automatic may piraso ka na sa Apple, sa Google, sa mga kumpanyang gumagawa ng teknolohiya para sa AI at sa daan-daan pang dambuhalang negosyo. Bakit mahalagang i-invest rin ang pera natin sa labas ng Pilipinas? Isipin niyong mabuti. Tayong mga Pinoy, naninirahan tayo dito sa Pilipinas. Ang sweldo natin ay piso. Kapag bumibili tayo ng ulam sa kanto, pambayad natin ay piso. Ibig sabihin, sobrang nakadepende ang buhay natin sa kalagayan ng piso natin. E paano na lang kapag biglang bumagsak o humina ang ekonomiya natin at magtataas na naman ng sobra ang bilihin dahil lumakas ang dolyar? Imbis na umiyak tayo dahil mataas ang palitan ng dolyar at lalong nagmahal ang langis at gasolina natin, paano kung may sariling savings tayo o investment na nakakabit mismo sa dolyar at sa malakas na porsyento ng mga Amerikanong kumpanya? Sa paraang ito, hindi nakatambak ang lahat ng taya mo sa iisang lugar. Mula noon hanggang ngayon, kapag nag-invest ka at hinayaan mo lang ng matagal, ang basket na ito na S&P 500 ay unti-unti at tuloy-tuloy umabot sa napakataas na tubo. Humigit kumulang 8 hanggang 10% o 8 to 10% kada taon kapag iniwang matagal. Pero, teka lang, hindi ba pambarya lang ang kaya ko? Wala nga akong savings ng malaki. Paano ko bibili ng basket sa Amerika? Ayan ang maganda sa buong mundo natin ngayong 2026. Hindi mo na kailangan palitan ng pera mo sa money changer. Hindi mo na kailangan kumuha ng mamahaling eksperto. Dahil sa mga local wallet applications at stock brokerage software na abot kamay ninyo mismo ngayon, pwede ka bumili ng fractional shares o pira-piraso ng basket na ito. Kahit halagang 100 o 1,000 piso man lang ang pera na kasalukuyang meron kayo. Kaya sa mga nakikinig dyan na nag-iipon ng pang-retire balang araw, ito ang kailangan nyo. At ngayon, dumating tayo sa pang-5. Ito po ang absolute na paborito ko. At kapag inintindi nyo ito, mababago ang buhay nyo ng panghabang buhay. Kung kanina, naghahanap tayo ng mga financial products, sa ika-5 hakbang, ituturo ko ang pag-i-invest sa iyo mismong sarili o ang tinatawag natin na AI-enhanced upskilling. Bakit ito napakahalaga at napakalaki ng kinalaman sa bulsa nyo? Siguro nagrereklamo na kayo sa isip nyo. Kanina ka pa satsat ng satsat tungkol sa pag-ulog ng pera sa iba't ibang investment. Ang problema nga hindi man makasapat sa araw-araw na pagkain. Paano pa ako maghuhulog para maipon? Naging tapat ako sa inyo. Ang lahat ng unang 4 na binanggit ko, para lamang po yan sa inyong proteksyon laban sa pagbaba ng halaga ng pera. Pero walang investment sa balat ng lupa na legal, na huhulog ka ng 500 pesos at babalik kinabukasan ng 1,000,000. Kung 500 pesos lang talaga ang kinikita mo araw-araw, tas may pinapalamon kang 6,
Kahit anong klaseng financial literacy payo ko sa'yo, ay talagang mabubutas pa rin palagi ang bulsa mo. Ang problema po ay hindi natin masusolusyonan ng matamlay na savings. Ang problema ay kailangan yung pataasin ang nagpapasok ng pera sa inyong pamilya. Papasukin nyo ng mas maraming supply ng pera ang bulsa nyo at dun papasok ang upskilling. Ang upskilling ay ang sadyang pag-aaral ng bago, hiwalay at mataas na pinagbabayarang kaalaman o skills na hinahanap ng napakaraming negosyante, mapa Pilipinas man at kalimitan sa ibang bansa. Ngayong 2026, ang artificial intelligence o AI tulad ng ChatGPT ay hindi isang kalaban na kinatatakutan. Para itong isang malakas na makina na pwedeng tumulong sa iyo para umasenso ng higit sa pinapangarap ninyo. Sabi nga nila, hindi pa pang ilaliman ng AI ang inyong trabaho. Ang magti-take over ng inyong hanap buhay ay ang kapwa inyong taong maalam at magaling gumamit ng iba't ibang klaseng AI tools. Isang halimbawa, si Carlo ay simpleng empleyado na minsan tagahatid pa ng parcel at wala daw pong tsansa na tataas ang 15K niya na sweldo. Imbis na bumili si Carlo ng isang order ng inihaw na may isang bumbong ng alak na pwede namang mawala kapag nilabas niya, inipon niya yung konting 100 piso niya para makabayad ng premium internet at nagbabad po siya gabi-gabi para aralin at matunghayan ng husto kung paano nagtatrabaho at paano mapapabilis ang trabaho ng kahit munting virtual assistant service kapag gagamitan ng AI. Wala pang 1,000 ang ininvest ni Carlo sa sarili niya bawat buwan. Pagkatapos ng 6 na buwan, nakakuha si Carlo ng international client at gumagamit lang siya ng AI para tulungan siyang sumagot sa mga emails at paggawa ng social media posts ng mga kliyente niya na banyaga. Binayaran siya ngayon ng $200,000 bawat buwan o around 30,000 pesos. Yung 30,000 pesos na yun, idagdag mo yun sa regular niyang sweldo tuwing umaga. Nagmukhang infinity % ang return of interest o ang tubo sa utak na inaral ni Carlo. Dahil yung 1,000 niya buwan-buwan, biglang pumalo ng 30,000 return per buwan nang walang humpay. Ngayon, meron na siyang ipon. Sigurado nakakapag-invest na siya sa high-earnings digital bank account. Nakuha pa niya masiyahan pamilya niya and nakapaghulog sa S&P 500 at nakabili pa siya ng Pag-ibig MP2 ng bonggang-bongga. So mga Kapinoy, the highest and most powerful yielding stock on planet Earth is yung mismong sarili nyo at yung kaalaman ng inyong utak na bumuo ng maraming asset ng mabilis. Wala ka dapat tipirin dyan. Okay, narito na tayo sa pinakamahirap at pinakamapanganib na bahagi ng edukasyong pinansyal dito sa Pilipinas, lalo na ngayong 2026, ang tinatawag kong scam alerts. Sa kagustuhan ng ibang mamamayan na makaahon ng madalian sa problemang kahirapan, sobrang daling mahulog at mabulag at mawala ng bigla sa pagiging biktima sa maling pakulo na magbibigay di umano ng langit. Makinig ng mabuti. Itong bahagi na ito ang magliligtas sa iyong hard-earned savings. Una, mga task scams. Araw-araw marami kayong nakukuha sa WhatsApp, SMS, or Telegram ng message na, "Hello po, HR ho kami mula sa isang international e-commerce. Pwede po ba namin kayong i-recruit para pindut-pindutin ang like button sa mga Shopee, TikTok accounts at babayaran namin kayo araw-araw ng 500 to 1,000 pesos? Babayaran kanila ng 100 agad-agad niyan kinabukasan para mag-trust ka agad sa pinagagawa mo. Isipin niyo yun? Tuwang-tuwa ka pa na totoo pala. Tapos hanggang isasali ka sa grupong malakihan, group chat, at ire-require kang mag-buy-in na kailangan niyo pong i-deposit ang inyong kinabukasan. Mag-invest daw para manalo pa at itaas inyong VIP task level. Hanggang ipaabot ka sa 50,000 pesos deposit, saka po nila ibablock na yung messages. Ubos savings! Huwag tapatan ang simpleng pindot likes kikita ka malaki. Hindi yun totoo. Kalokohan ang kumita ng walang kahirap-hirap.
Pangalawa, deepfake celebrity scams at Ponzi's. Mapapansin nyo habang nagsiscroll kayo, ang daming mga kilalang personality, sikat na balita anchors mismo, o mga the best CEO sa Pinas. Mapapanood mo mismo ng bunganga nila nagsasalita ng, mag-invest ka dito sa crypto platform ko para bukas times 2 ang balik para lumago. Mukha talaga nilang nagsasalita. Pero isa itong gawang fake, AI-generated, deepfakes. Wag na wag mag-click ng links na hindi mula sa verified original platform ng tunay na kumpanya. Paano mo malalaman lahat ng nakakasilaw na scams ito? Simpleng kaisipan lang po. Pag nag-promise ang isang alok ng kikita ng 10% pataas bawat buwan o garantisado na tripling income, automatic, takbo na. Ito ay pyramiding at Ponzi. Aabutan ka lang ng pera ng nagre-recruit pababa, pero sa isang ihip lang lalaho at iiyak ang karamihan para habulin ang isinanglang mga gamit bahay na isiniksik dyan. Tandaan, walang mabilis na yaman. Mayroon lamang tamang direksyon, consistency, at oras. Bago natin tapusin ito, isummarize natin ang ating mga natutunan sa videong ito. 1. Huwag itambay sa barya. Isilid sa digital banks na malakas lumago ng interes. 2. Makakuha ng walang buwis na tubo gamit ang Pag-ibig MP2. 3. Hindi kailangan ng milyones at abot kamay ang pagmamay-ari ng building, mall at opisina gamit ang REITs. 4. Idagdag ang kayamanan sa pag-invest ng fractional na pagbili patungkol sa global basket na sumasaklaw sa top companies ng buong Amerika. At 5. I-upgrade mo ang sariling alam. Matuto patungkol sa skills para kumita ng dambuhalang daloy ng pera pataas sa basic nyong income. At huwag tumigil hanggat hindi nyo naaambag ang potensyal sa mundo. Kung gusto mong bumangon mula sa kalagayan mo ngayon, walang ibang gagawa niyan kundi ikaw. Walang papasok sa bahay mo para bigyan ka ng pera. Kung natuto at nahawakan mo ang lahat ng ipinagkaloob ko na kaalaman mula nang pakinggan mo ito hanggang huli, the highest percentage of chances ay kikita kayong lahat mula sa sahod hanggang multi-millionaires by maintaining a huge level of persistence and super unbending focus na gawin sa pang-araw-araw. Paki-comment naman po sa ibaba at pakisulat. Alin sa 5 hakbang na ito ang bukas na bukas ng umaga pagbangon mo pa lang ay gagawin at ibabaon mo para sa buong buhay mo? I-comment nyo ang inyong mga tanong at babasahin ko isa-isa. Paki-like and subscribe at pakipindot na din yung bell for more and more updates para sabay natin matunghayan na ang susunod na multimilyonaryong kwento ng tagumpay ay magmumula mismo sa'yo. Ito po ang Tips for Pinoy. Hanggang sa susunod nating video, maraming salamat and God bless everyone!